Unang-una po, pagdating sa katotohanan, malabo po na maniwala sa katotohanan na sinasabi po ninyo. Kasi ang dami naming narinig na kasinungalingan. Sa previous administration po, mismong sa amo po ninyong Sidigong, sabi nga dito sa amin, sa 10 anyang pigsabi mo, 11 ang sala. Sa 10 anya na kwento mo, na sinasabi mo, 11 doon ay kasinungalingan, mali. Ganon po. Hirap po na maniwala sa inyong kwento. Given your reputation po, lalo na po si Digong. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. iGlow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Desidido rin mga kababayan, si Senator Bato na magpatawag ng sariling investigation sa Senado. Actually po, ang unang nagsabi nito, ang nagpropose po si Senator Bongo, kasi sabit sila ni Senator Bato sa quad investigation sa issue ng reward money in relation po sa AGK during the war on drugs ng kanilang amo na si Digong. Sabi dito, ipapatawag daw ni Bato isasamon si Digong. Ito na yung moro-moro investigation mga kababayan. In aid of self-preservation yata ito. Hindi man in aid of legislation. In aid of self-preservation and exoneration. Sino mang maniniwala sa investigasyon ninyo? So gustong ulitin ni Bato yung kanyang investigasyon na ginawa noon sa Davao. Yun naman po, in aid of self-preservation ni Kibuloy. Di ba? In aid of possible escape sana. Gustong paatrasin, tactical retreat niya. Bakit hindi ka niya magsagawa ng tactical retreat muna? Sabi ni Bato kay General Torre. Hindi nagpa-auto, hindi nagpa-pressure po si General Torre. Siguradong sila na nasa loob po si Pacquiao. Uulitin ngayon ni Senator Bato at ni Bongo. Magsasagawa sila ng sariling Senate investigation. Pero sabi po ng Quadcom, sabi ni isa sa mga chairman po ng Quadcom, si Congressman Dan Fernandez, welcome niya. Okay niya kung magsagawa niya sila ng sarili nilang investigasyon sa Senado. Tingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ng ating mga kababayan. Baka ang mangyari po, self-destruction ng kanilang political career. Kasi siyempre, yung perception ng ating mga mamamayan, muro-muroan niya. Tingnan natin kung papayag mga kababayan si Senate President Chis Escudero na magamit po ang Senado sa isang moro-moro investigation. Imagine, sila yung mga isinasangkot. Si Bato, si Bongo. Pagkatapos, sila mismo yung magpapaimbestiga. You see, mayaya naman kayo. Kunting, delikadesa naman dyan. Sa husgado, hindi siya po pwede ang ganyan po. Sabi nga natin, pag yung judge po alanganin doon sa kaso na naraffle sa kanya, ang ginagawa po ng judge, nag-inhibit po, pinaparaffle muli para maibigay sa ibang mga sala, sa ibang judge, para yung integrity po ng korte ma-preserve po. Pero ito pong mga senador natin, talagang kakaiba, pakapala na po. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video.
At huwag na rin po ninyo na-skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito ay Glow 60 mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So, balikan natin yung ating kwento na si Bato, sasamon daw si Digong. Anong klaseng investigasyon ito po, mga kababayan? Patawa talaga itong si Bato. Saka si Bongo. Yan sabi dito, Duterte to be summoned to Senate-led drug probe. Sabi po ni Bato, magsasagawa daw sila ng separate drug war probe para lumabas daw ang katotohanan. Unang-una po, pagdating sa katotohanan, malabo po na maniwala sa katotohanan na sinasabi po ninyo. Kasi ang dami naming narinig na kasinungalingan. Sa previous administration po, mismong sa amo po ninyong si Digong, sabi nga dito sa amin, sa 10 anyang pigsabi mo, 11 ang sala. Sa 10 anya na kwento mo, na sinasabi mo, 11 doon ay kasinungalingan, mali. Ganon po. Hirap po na maniwala sa inyong kwento. Given your reputation po, lalo na po si Digong. The investigation will be conducted by the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, chaired by Duterte's former police chief, now Senator Bato de la Rosa. Siya mismo po ang magsasagawa ng investigasyon sa amo niya. Pwede ba yun? Paano magiging credible ang ganong investigasyon po? Ito po ang tinatawag natin na talagang wala na silang delikadesa man lang. Wala nang natirang hiya. Harap-harapan talaga po. Pero tingnan ninyo, sabi po ni Congressman Dan Fernandez, okay niya yan? Mas okay yun sabi ni Dan Fernandez. Sabi niya, well, it is also the right to be there in their own investigation or to conduct their own investigation. I can accept that. Being a part of the legislative processes, being a senator, mas okay yun Sabi po niya, it is also the right to speak in their own investigation and maybe the pieces of evidence niya will prove them wrong. Kaya ayos lang mga kababayan, si Congressman Dan Fernandez. O di bitay nila si Garma at saka mga kababayan si Espinosa. Kaya lang may banta na si Bato kay Espinosa, kay Kerwin. Pag nakita ko niya siya, suntukin ko siya sa mukha. Dapat walang ganyanan po. You resort to physical violence. Di ba? Kaya lalong nako-confirm na yung war on drugs po, marami talaga yung nadisgrasya po, mga kababayan. And it is based on records. Although, siyempre, sabi ni Dan Fernandez, kapag naging bias sila sa investigation nila, makikita naman ng taong bayan. So tama yung reading na namin, mga kababayan. Parehas yung reading namin ni Dan Fernandez. Sige lang, ipagpatuloy ninyo yung investigasyon. Lalo't parehas kayo kandidato
for re-election, malamang ang gagawin ninyong investigasyon, imbes na mapabuti yung tingin sa inyo ng mga mamamayan, lalong napasama. Lalo na ngayon, mga kababayan, si Bato, number 70 na lang. Ang masaklap, mga kababayan, nadamay si Super Ate, 18. Ngayon, si Bongo, mga kababayan, nasa number 5. Malamang, after the investigation na gagawin ninyo in aid of self-preservation and exoneration, hindi man legislation, malamang, pagtapos ng inyong investigasyon, nasa 20 na lang si Bongo. Nasira yung pagkatao niya lalo. Kasi, lalabas, ginawa nila yung investigasyon para iligtas nila yung kanilang sarili sa pananagutan sa batas. Para linisin ang mga kinasangkutan nila, mga kababayan. Lalo yung Kongreso, ang kakalkali na po, pati yung paggamit ng Intel funds ni Digong, yun na yung tinatarget, mga kababayan, ngayon. At sabi ng Palasyo Malacanang, itong investigasyon na niya sa mga kinasangkutan ng mga pulis sa high-profile killings during the war on drugs ng previous administration, suportadoan niya ng Palasyo Malacanang. Yan po. Pala supports the Philippine National Police plan to reinvestigate high-profile killings related to the war on drugs, war against illegal drugs during the previous administration, sabi po ni Executive Secretary Lucas Bersamin. The reopening niya of the investigation related to war on drugs should indicate that the Marcos administration places the highest importance on the fair dispensation of justice and on the universal observance of the rule of law in the country. Yan po ang sabi ng Palasyo Malacanang. Madaling sabi, itong statement ni Bersamin, ang Executive Secretary po, ang tawag sa kanya, Little President. Hindi man yan magpapalabas ng ganyang statement kung walang basbas yung ating Pangulo. Di ba? Alter ego siya eh. The other self of the President, the Little President, and all the secretaries po. Kaya desidido po yung DILG. Nagtutulong-tulong na po ngayon sa case build-up using now the result ng partial result ng investigasyon ng Congress. Bubuo sila ng kaso laban dito sa mga sangkot. And these are officials and former officials ng ating gobyerno. So, sabi po ni Dan Fernandez, I think the best ammunition here is yung ebidensya na nagsasalita. So, if ever they will lie about this payment on the extrajudicial killings, then let the people construe that. So, sabi po ni Fernandez, nire-respeto rin niya yung pag-deny ni Bongo at saka ni Senador Bato de la Rosa as to the information shared by Garma. Diba? Sabi ni Royina Garma, Colonel Royina Garma, yung bayad daw po galing kay yung pera galing kay Bongo, at yung range ng reward money range from 20,000 to 1 million. Pero sabi po ni sabi ni Fernandez, ang diferensya niya between Garma's testimony at yung denial ni Bongo at saka De La Rosa was that Garma was under oath. This means that she could get charged with perjury if she is proving to be lying. So ituloy ninyo yung investigasyon dyan sa Senado, tapos ipa-under oath ninyo uli si Garma saka si Kerwin Espinosa. Tingnan natin kung yung testimony ni Garma, pag in-invite ninyo dyan sa Senado, ay magkakontra. Yan kung i-invite ninyo. Ang duda ko, ibang mga witnesses ang iarap ninyo dyan sa Senado, tulad ni dating Pangulong Digong, sabi ninyo, isasamo ninyo para kontrain lang yung statement. Yung mga ibinulgar ni Garma
sa Quadcom. So it will be between the Senate and the Congress now. Kung sino yung paniniwalaan ng mga mamamayang Pilipino, yung Senate investigation or yung Quadcom. Yung Senate investigation, ang mag-iimbestiga, kaibigan, tao niya. Doon pa lang po, bagsak na yung credibility ng Senate investigation. Lalo pa mga kababayan, kung yung witness, iba, hindi man si Garma, hindi man si Espinosa, hindi man si Espinido, o yung mga witnesses, other witnesses na nagturo sa kanila, kundi other names, other witnesses po, diba katulad po ang quality ng witness kay Jonathan Morales. Self-destruct ang labas ninyo na. Di ba? Sa malamang ganun ang mangyari po. Ibang witnesses po, ang iarap nila na ang intensyon to destroy the credibility of Garma at saka po Kerwin Espinosa. Tama po? Yung sabi po ni Dan Fernandez, words nila yun eh. But of course, itong kila Royina Garma, this was under oath. At the same time, mayroon siyang affidavit na sinasabi niya na talagang nagkaroon ng payment. And word about these different kind of issues that there was indeed a payment being given for drug war kills. Yun ang mahirap kapag sa outside tayo nagsalita, we can say anything that we wanted. But of course, kapag nandun na tayo sa hearing, nandun na yung repercussion that cases can be filed against you. Dahil nga, siyempre, ano na tayo? Under oath na po tayo. So, abangan natin kung matutuloy ang Senate investigation nila. At tingnan na lang natin pag natuloy kung pupunta si Digong. At doon siya magsasalita, imbes na sa Quadcom. At kung paniniwalaan ng ating mga mamamayang Pilipino ang Senate investigation kaysa sa Quadcom. Unang-una, mga kababayan, sa quality pa lang po ng mga pagtatanong, malayong-malayo po yung Senado. Sa Senado po, makita mo si Bato, may paduro-duro, may pasigaw-sigaw. Mahilig po manakot. Diba? Pero sa Congress, makikita po ninyo, flawless. Diba? Magagaling magtanong mga kababayan, mag-cross-examine yung ating mga congressmen. Sabi ko nga, dapat ito mga congressmen, yun ang nasa Senado. At yung nasa Senadong ilang mga senador po, nasa barangay lang. Hindi bagay po maging senador. Baka mapagtiyagaan pa mga kababayan kung barangay kagawad na lang. Kung nag-uusap po sa Senado, parang nag-aaway po sa palengke. Ganon sila. Yung mga tanong, walang kalatoy-latoy po. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa ating anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age.
Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nexia Red Mix Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye, God bless.